Binyan City, Laguna. Sa pamamagitan po, sir, ng mission order na pirmado po at ng Bureau of Migration Commissioner Joel Diato. Kasama po namin yung AFP. Implement po namin yung isang mission order. At maswerte naman po, inapot namin itong si Yudong, kasama pa po yung ibang foreign Chinese national, kasama na rin po yung job na Pilipino, na nagsisilbi po din ng mga drivers at passengers. Uy, wala ko bang pulis? Sinecheck pa namin kasi di ho ako sigurado, kabayan, sa mga identities nitong mga kasama. Itong mga Chinese nga po, nag-deny na wala kasi silang dala mga dokumento sa katawan. Basically, mga violation na po yan eh. So you know, i-check po namin kung sino sila. Pati itong si Liu Dong, wala ring dokumento? Opo, sabi niya, hindi daw siya si Liu Dong, mali daw po yung pero nakakapagsaka talaga, obviously, talaga sa surveillance na nakikita po namin, talagang binabantayan siya dito mga Pilipino at napaka-VIP niya naman. Opo. Yun, may VIP talaga na touring sa kanila. So, opo. With this, meron pa po tayong follow-up sa pagkakahuli sa kanila? Meron pa po, kabayan, hindi naman po tayo tumitigil, hinihintay ko yung coordination po na gagawin po namin sa bago po nating SILG and of course sa Philippine National Police para po tuloy-tuloy na po talaga yung magiging pagsugpo natin at pagpapatigil dito sa mga illegal pogo hubs. Yung sinasabing boss of all bosses ng mga pogo sa Pilipinas, yung Chinese na si Wang Ziyang, wala na, hindi natin mahuli ito dahil sinasabi nga sa Taiwan. Opo, yan po yung yan po yung binabanggit ni dating Mayor Alice ko na sa mga hearings po, si Wang Ziyang. But actually, kaya niya po binabanggit yan, very convenient po para sa kanya dahil alam niya po nasa abroad. Ang hindi niya po binabanggit itong si Dudong. Opo. Ngayon lang nabanggit yung pangalan na yan, ngayon lang. Opo, pero ito po ay nasa, nakalista po ito sa mga boss at inaklayan nga po natin ito ng search warrant nung tayo po ay pumasok sa Pora Pogo Hub, yung Lucky South 99. Okay, so congratulations sa ginagawa ninyo. Pero may tanong pa ako, may binanggit kasi si Senator J.B. Ejercito na meron parang ibang mga Chinamen na sinasabing katulad din ni Guo Waping na nakaposisyon din sa local government, parang elected din. May lang po kayo dyan? Hintay na lang po namin yung coordination na manggagaling po first sa DILG po natin. Kasi po sila po yung nakakalam kung sino po yung mga local government na operate po. And of course, yung sa Bureau of Migration, so meron po silang report naman. Yun ang hintayin natin. Pero may posibilidad na gano'n na USEC? May possibility po kasi nagawa na nga po ni dating Mayor Alice ko yan. So most likely yung iba baka nagsusuran din po. Tingnan po natin. Matatapos kaya natin na maubos kahit man lamang mga more than 50% ang mga Chinese na yung sa Pogo bago matapos ang taon? Tingin ko naman po, kakayanin ito kamayan. Basta tulong-tulong lang po yung lahat ng agency na involved, kagaya po ng Philippine National Police, National Bureau of Investigation, ang Bureau of Migration, yung DILG po, of course, and para sa local government unit, and the SWD. Basta tulong-tulong lang po, kakayanin po ito, kabayan. Opo. At lalo-lalo na mga local government officials, dapat tumutulong na sila dahil wala na silang pagkakataon pa. Opo, so far naman po yung ibang local government officials tumutulong naman po, kabayan. Okay. Maraming salamat po, Yusek, and good morning. Thank you po, kabayan. Okay, congratulations again. Si Yusek Gilbert Cruz, ang Executive Director ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. At kayong mga local government officials, gawin na ninyo ang dapat nyong gawin. Dahil election na magiging issue sa inyo yan. At kayo naman mga kababayan natin, kung may alam kayo, i-report na kagad ninyo. Dapat tumulong mo tayo. Wala mangyayari sa atin. Hindi pwede yan. Maya-maya, baka tayo kuritsura natin, tingkit na. Dahil